Noon, binabaliwala ko ang mga kwento tungkol sa multo at aswang. Para sa akin, mga produkto lamang ito ng malilikot na imahinasyon ng tao. Ngunit nagbago ang lahat ng iyon nang maranasan ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa main road ng aming bayan, nagkayayaan kami ng ilang kaibigan na manood ng sine sa kalapit na bayan. Matapos ang pelikula, medyo hating gabi na nang kami magdesisyon na umuwi. Bagaman malapit lamang ang aming bayan, wala nang masakyan kaya napagpasya naming maglakad. Sa gitna ng aming pag-uwi, dumaan kami sa tinatawag na main road. Ito ay isang lumang kalsada na kilala sa mga alamat at kwentong kababalaghan. Sabi ng matatanda, ito daw ay dating libingan noong panahon ng mga Kastila. Habang naglalakad, nagsimula akong makarinig ng mga huni at pag-iyak ng mga bata. Iniisip ko na baka ito ay mga tunog mula sa mga bahay sa malalayong lugar. Ngunit nang tumagal, lalong naging malinaw at malakas ang mga tunog. Napansin ito ng mga aking kasama, kaya kami ay nagtitigan. Naririnig mo ba iyon? Tanong ni Liza, ang isa sa aking mga kasama. Tumango lamang ako habang ang aking puso ay mabilis na tumitibok. Biglang nawala ang mga ilaw ng poste sa paligid, kaya kami ay napaligiran ng dilim. Naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadaan sa aking katawan. Nagkakagulatan kami, naghahanapan sa kadiliman. Sa gitna ng kadiliman, may isang bata na lumitaw sa harapan ko. Siya ay may puting damit at ang kanyang mga mata ay puro itim. Walang buhay ang kanyang mukha at parang naglalakad na patungo sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ako makagalaw at parang naging bato ako sa takot. Tumakbo ang ilan sa aking mga kasama habang yung iba ay nagtago sa likod ng mga puno. Ang bata ay patuloy na naglalakad papalapit sa akin. Naririnig ko ang kanyang bulong. Tulungan mo ako. Sa wakas, narinig ko ang aking tunog ng kotse mula sa malayo. Biglang umilaw ang paligid dahil sa headlights nito. Nang tumingin ako ulit, wala na ang bata. Ang kotse ay isang patrolling police car. Nakita nila kami at tinanong kung ano ang ginagawa namin sa kalsada ng ganoong oras. Ipinahayag namin ang aming karanasan, ngunit mukhang hindi siya naniniwala. Sa halip ay pinayuhan niya kami na umuwi na at iwasang maglakad sa main road tuwing gabi. Pagdating sa aming tahanan, hindi ako makatulog. Hindi ko alam kung anong klaseng espiritu o nilalang ang mga nakita ko. Mula noon, iniwasan ko na ang main road. Lalo na sa gabi, naging aral na sa akin ang karanasang iyon.